nawa ay pangunahan natin ang ating pamilya. Mas lalong magmaigi, masigasig sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus bilang mga Kristiyano. Amen? Marami ngayon ang siselebrate. Ginagala nila yung tatay nila. So, important nila. Lalo Sunday, kung saan-saan silang masulog ngayon pupunta. Pero mapalad tayo mga tatay na narito. So, mag-aaral na tayo mga kapatid ng salita ng Diyos. I hope na sa bawat pag-aaral natin, nawa ay hindi tayo magsasawa sa salita ng Diyos. Amen? Dahil wala naman tayong ibang pagbubutan sa ating bilang buhay Kristiyano, kundi doon sa salita ng Diyos. Yung ating mga pinag-aralan ay pinag-aralan natin kung ano nga ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay buhay spiritual. Amen? Buhay spiritual. At hindi ito pinamumuhay na nagsusulo ka. Hindi ito pinamumuhay na ikaw ay umiiwas, ayaw mong kasama ang kapwa mong mananampalataya. Ito'y pinamumuhay ng isang Kristiyano kasama natin yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? Dahil ang ating pamumuhay bilang Kristiyano ay pinamumunuan tayo. Okay. Ang buhay Kristiyano ay buhay spiritual mga kapatid. Ulitin ko. At hindi ito pinamumuhay lamang sa laman. At hindi talaga pinamumuhay sa laman. Ito ay pinamumuhay at sa paggabay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Dahil ito lamang ang buhay na nakakanulog sa ating Panginoon. Dahil kung tayo Kristiyano at hindi namumuhay ang Banal na Espiritu sa atin, Kristiyano ba tayo? Nalulugod ba ang Diyos sa atin? Dahil tandaan natin sa mga early church, sa panahon ng mga apostol, bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, sabi ng Panginoon, mag-antay kayo. Ako'y alis na at babain ko sa langit, mag-antay kayo dahil may napapadala kong Parakleto para sa inyo. So panahon nila, kung himay-himayin natin yung book of Acts, ay wala silang hinto. Nung matanggap nilang Banal na Espiritu Santo, ay wala silang hinto. Patuloy sila sa ginagawa nilang ginagawa para sa Panginoon. Inaakay nila ang mga tao pabalik sa Panginoon. Ito ba'y pamilyado sila? Pamilyado sila. Ito ba'y may pangarap sila? Mayroon. Katulad ba natin sila? Katulad natin sila. Pero patuloy sila sa kanilang adhikal na sundan ang Banal na Espiritu Santo dahil ito ang kaluguran para sa Panginoon. Ang Banal na Espiritu Santo, mga kapatid, kakampi natin ito. Amen? Kakampi natin. Ang iba, iiwasan ito. Pero
sa atin, kakampi natin ang banal na Espiritu Santo. Pero kung may kakampi tayo, mayroon din tayong kaaway. Ito yung ating pag-aaralan. Ulitin ko, kakampi natin ang banal na Espiritu Santo. Pero tandaan natin, mayroon tayong mga kaaway. Amen? So basahin natin. So bago basahin. Ang buhay Kristiyano ay tunay na buhay dito sa mundo. Tunay ba ang buhay ng Kristiyano sa mundo? Amen. Ito ay maraming mga kaaway. So, maraming kaaway. At hindi siya yung katabi mo. At hindi siya yung nandoon sa loob ng bahay mo. Na kung minsan nagagalit, sinasabi, oy, pumuputok na yung noo mo, tumutok kung sukay. Mostly na. Hindi siya. Amen? So dito, marami tayong mga away. Anong ginagawa niya? Nagtatangkang ihiwalay ang mananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito yung trabaho niya. So dito, tinuturuan tayo ng Biblia kung sino-sino at mga ito at paano natin sila magagawin sa buhay. So, tandaan natin mga kapatid, ang salita ng Diyos hindi theoretical, kundi practical ito. Tinuturuan tayo sa ating pamumuhay. Tinuturuan tayo ng mahal, tinuturuan tayo ng sumunod, tinuturuan tayo ng sumamba, tinuturuan tayo mag-alay sa Kanya, tinuturuan tayo sa mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. Tinuturuan tayong magbigay sa mga nangangailangan. Pero tandaan natin, itong ating buhay Kristiyano, dahil tinuturuan tayo sa mga bagay ito, ito rin ang tinutumbok ng kaaway. Na gusto niya yung ating mga gagawin ay hindi dapat natin magawa. Amen? Talagang yun ang ano niya, tinutumbok lagi. Na mayroon kang gagawin na para sa Diyos, pero haharangan niya ito para di mo magawa. Sa ating binabasa kanina, sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Bakit? Bakit tayo maging handa at magbantay? Ibig sabihin, dapat maging mapapatsyak tayo. Alisto lagi. Dahil kapag may hindi mo nakaligtan ka, biglang may sisingit. Kapag may sumingit na to, nawawala ka sa service nito. Amen? Handa kayo at magbantay. Bakit? Ang dyablo, ang kaaway. Sino kaaway? Dyablo. Ang kaaway ninyo, tayo, ay parang iyon, umatungan, aligid, na naghahanap ng masisira. Hinahambing siya sa awan at aliman. Ang pagtapang, ang yun na kapag nandyan siya sa teritoryo niya, walang makakalapit talaga. Dahil once na may lumapit, patay kang batakan. So, hinahambing ko. Pero, sad to say, na araw-araw natin ito ginagawa. Araw-araw natin ginagawa. Hindi tayo nababantay. Pupunta tayo sa mga gusto nating lugar. Sasamahan natin ang ating mga kasama pag gusto natin.
Kung sino-sino ang ating gusto makausap, basta gusto natin. Pero hindi natin binabantayan na itong ating mga ginagawa, ito ba'y makadagdag o ito'y makababawas? Amen ba? Mingaw. Hallelujah. Tatanong siya sir, mingaw. Tahimik, mingaw. Pero tayo mga Kristiyano, sabi dito, huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Paano? Na hindi tayo matakot? Magpakatatag. Saan pa magitan tayo magpakatatag sa ating pananampalataya? Doon sa unang sinabi na maghanda at mabantay lagi. Dahil kapag hindi tayo magbantay at hindi tayo alisto, hindi tayo matatag. Pero bakit ito sinasabi ni Pedro doon sa mga Hudyo, mga Kristiyano Hudyo? Dahil nakikita ni Pedro nandun siya sa bilik na delikado. Nandun siya sa pagtitiis, sa kahirapan. Tanda natin, kapag tayo ay nariyan sa kahirapan, naroon sa pagtitiis, anong natin kalagayan? Mahihina tayo. Diba? Mahina tayo kapag nandyan tayo sa mga ganong sitwasyon. Kaya sinabi ni Pedro ito doon sa kanila, pinaalalahanan sila, maging handa kayo, mag-matcha kayo, maging alistok yun lang. Dahil sa panahon na doon kayo sa kahinaan, mabilis magka-penetrate ng diablo na yung liyo na hinahabol sa liyo. Dito lang ako sa teritoryo ko. Kapag lumapit ka sa akin, hindi naman niya nagpapakilala na aso ulol. Hindi nagpapakilala yung demonyo, yung may sungay. Nagpakilala siya na maamo, malinging, at doon ka inaakit the way na magsalita siya. Once na makinig ka, madidisperse siya. Mawawala na yung pinag-aralan mo, mawawala na yung values ng buhay mo bilang Kristiyano dahil nahuhulog ka na doon sa sitwasyon na nakinig ka sa Kanya. Nadaya ka. Diba? Yung ganong sitwasyon. Kaya, pagigihan natin mga kapatid, maging handa kayo at magbantay. Sino-sino nga ang mga kaaway ang Kristiyano sa kasalukuyang buhay? Una, ang diablo o si Satanas. Ang pangunahing kaaway ng Kristiyano ay ang diablo o si Satanas. Siya ang original. Sabihin natin, original. Original rebelde siya, no? Na nagsimula siya sa Eden. Bigyan ko lang kayo ng konting pag-aaral na sa panahon ng mga Kastila, yung tinuturo nila ay iba. Na bago daw likhain yung mundo, nandiyan ang diablo. Kaya naririnig natin yun. Nandiyan na siya, pero hindi siya diablo. Ang tawag sa kanya, ang tawag sa kanya, ahas. Yun yung tawag sa kanya. Nabiyana siya. Kasama siya ng tao. Kung titingnan natin yung creation, 5 days na ginawa ni Yahweh. Kada gawa niya, sabi, wow, ang ganda. Diba?
ng likhain niya ang tao, mas lalong maganda. So nandyan si Yahweh, nandyan yung mga Elohim, nandyan yung tao, kasama rin sa Eden. At hindi mapupunta yung sinasabi nga, or iwasan mo para manatipin mo kasi pag lipat-lipat mo ng kamay. Iwasan mo. Namamatay siya. Okay. So, kung yung katuruan nila sa panahon ng mga Kastila ay nandyan na ang Diablo, ikaw pa naman anak ng Diyos. Yun na lang sa ganin mo. So ulitin ko, yung katuruan nila na nahiya na ang Diablo bago likhain ang mundo, ay hindi yan totoo. Ikaw ba naman ay kung alam mong anak ka ng Diyos at kalaban na yung Yahweh, kakausapin mo ba yan? Hindi. At hindi siya mamalagi sa lugar na yun. Yung Eden na yun, ay banal yun. Amen? Nandun na siya, pero ahas ko siya. Hindi siya, yung tinatawag sa Biblia, ahas ang tawag sa kanya. Yung ahas is, sa Hebreo ay nakash, and then, o nag-iinging. So, Elohim siya. Diba? Anghel na nag-iinging. Kaya nga, ang pagkamalan yung mga bituin ay, mga anghel dahil nagdirinig. So yun yung niya, figura, yung kumbaga yung personalidad nila, yung mga anghel. So yun yung history, original na pag-reveal. So binasa natin. So tingnan natin itong salaysay ng tao. Yung number 1, dyan ang umpisa. Yung sinasabing ahas. And then, kalaunan, tinatawag siyang dragon o ahas sa dagat. And then, tinatawag ulit siya na matandang ahas. Pero kung balikan natin, yung dragon o ahas sa dagat, ano yan? Hindi lang masasabi kung talagang tawag nito na tunay na dagat na o ano. Pero kung basihan mo, siya ay Panginoon sa earth and under the earth. Yung ahas sa dagat. So hindi literal, di ko alam kung literal ba talaga na dagat, pero pag hanapin mo siya, siya ay Panginoon sa mundo at sa ilalim ng mundo. Tapos kalaunan, tinawag siyang matandang ahas. And then, tinawag siyang Diablo. At sa New Testament, and then hanggang sa Revelation 20, tinatawag siyang Satanas. So basahin natin yung pahayag 12. Sabi dito, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinatawag ng Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Ito'y aktual na mga pangyayari, mga kapatid, na sa panahon na umakyat sila sa langit, ay ginapit sila ni Michael. Tinapon sila. Kung ilulupit natin ito, matatagpuan natin siya sa pagkatapos isilang ng Panginoong Hesus. Itong pangyayari. So, anong ginagawa ng dragon, matandang ahas, Diablo, Satanas? Siya ay
nandaraya. Kaya kapag humali ka sa iba at alam mo hindi ito para sa Diyos, nadaya ka. Ganun lang kasimple. Kapag alam mo hindi sa kay Lord yan, nadaya ka na. Amen? Ningaw pa rin. So, tingin na natin dito. Dahil may mga anak ang Diablo. Basahin natin. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iniibig sana niyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinubo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Ang Diablo ang inyong Ama. So, i-reverse natin. Ang Diablo ang inyong Ama. Dahil ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko. Ang gusto lang ninyo, ang ibig ninyong gawin. Nakuha natin mga kapatid. So yun lang ang dalawa lang. Dito, dalawa lang yung tatay natin. Kapag hindi ka maniwala, hindi mo ginagawa sa salita ng Diyos, tatay mo, demonyo, Diablo. Ganun lang simple. Kapag hindi ka maaral ng salita ng Diyos, tatay mo, Diablo o demonyo. Ganun lang kaya simple. Intindihin. Kapag hindi ka sumunod, ang sinasabi ko yung ngayon, nagsasabi akong about sa salita ng Diyos o kahit sino man ang nakatayo dito, hindi lang tayo pwedeng maniwala agad. Pwede natin aralin muna. Kapag mapatunayan natin na hindi ito sariling interpretasyon naman natin, ay patunayan natin na totoo may kawalan ang salita ng Diyos at sundin natin. Amen? Dahil pag tayo'y sumunod, sino yung tatay natin? Amen. Dahil kung titingnan mo yung huling mga verse niya, mga kapatid ng 44, 3 beses sinasabi dyan, likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Tignan na lang natin kung maniwala ko kayo. Kung maniwala ko, mahal na kayo. Sinungaling siya. Ibig sabihin, yung sinasabi natin 1,000 na sinasabi ko, mayroong isang totoo pa doon. Pero sa kanya, wala. Diba? Talagang sinungaling siya kahit ano pang iimbita sa'yo na ganito, ganito, ganito. Wala. Kasi sinungalingan pa rin yun. Pandalaya pa rin yun. So, magmatcha tayo. Magbantay tayo. Amen? Ganyan na. Mga katotohanan tungkol sa Diablo. Siya ay naging kaaway ng Diyos mula pa ng simula sa Eden. Nang ito ay makimagsik laban sa Diyos. Yun yung unang paghimagsik niya sa Genesis 3. So, yun. Siya ay nakilalang pinuno ng mga kaaway ng Diyos mula sa Second Temple period at sa Bagong Tipan. So, doon siya nag-recognize lalo dahil sa yung pangalawang pag-aklas at yung pangatlo, hindi na-recognize pa dyan si Satanas. Puro ano ba yun? Anak ng Diyos, ang mga Elohim na nag-reveal, wala pa siya, hindi pa siya nakikita sa ano yun. Pero pagdating doon sa Bagong Tipan, doon napakmasdan na siya ito. Ito yung matandang ahas. Ito yung ahas na sinasabi. Ito yung dragon na sinasabi sa Isaiah. So doon na nakikita ng mga alagad, mga alagad ng Diyos na ito. Siya ito. Siya ito yung Diablo, siya ito yung Satanas. Kalaunan Satanas, kalaunan sa kanya. Sa pangatlo, siya ay kaaway din ng mga Kristiyano na namin mahal ng Diyos. Siya ay laging nakaabang upang mamuksa ang Manila.
Hindi yung Metro Manila, ha? Maragsa. Ito yung ano niya, mga kapatid, yung isip ng Diablo na gusto niyang akitin o gusto niyang ihiwalay ang tao sa Diyos. Dahil, bakit? Sa kanyang isip, kapag nandyan lahat, mahustis niya ang tao, ay hindi sila huhukuman ng Diyos. Dahil sa tingin niya, mahal ng Diyos ang tao. Mahal na yung Diyos, diba? Amen. Yun yung tingin nila. Kaya nga, hanggang ngayon, kung minsan, sasabihin natin na, Lord, bakit kaya nandiyan yung Diablo? Hindi mo naman tinapon sa impyerno. Pati yung mga politikong walang safety, tapon mo sa impyerno, di ba? Mga ganun. Pero bakit hindi sinasagot ni Lord? Dahil kapag hirugman na niya ang Diablo, kasama rin ang mga lahing nila. Bakit hindi ba ang gagawin mo ang Panginoon at nagbibigay ng kanyang pag-uusga sa tao? Dahil gusto pa niyang marami pa ng taong maligtas. Amen? Ang paraan niya laban sa mga Kristiyano ay pagdaraya at panlilinlang. Naroon parati kapag ikaw ay nalalamig na, ayaw mo ng parang pagdating ng linggo, pagod na pagod ka, ayaw mong samba, tapos mayroon tayong gawain sa ayaw mong sumali, tapos mayroong gusto mong gagawin, pero gawain ng church, pero ayaw mong sumali, di ba? Isa naman, nadaya ka at nalilindang ka. Amen? Okay po ba tayo? Amen! At pinag-aalala natin mga kapatid, kaaway. Kaya tatamahan tayo kapag hindi tayo makabantay, alisto. Amen? Siya ang nagagapi sa buhay sa buhay sa pamamagitan ng pagpapasakot sa Diyos at paglaban sa Kanya. Ito yung sinabi sa James, pasakot sa Diyos. Sabi niya, kaya nga pasakot kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan kayo nito. Pasakot. Ibig sabihin, obey. Amen? Obey. Dapat tayo sumunod. Walang pagpapasakot kung hindi tayo sumunod. Pero bago tayo magpasakot, ano sinasabi dito? Bago magpasakot, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang iyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin niyo ang iyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at umangis. Palitan ninyo ang pagluha ng inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itaas niya kayo. Amen? Hindi. Pasako. Obey. Para malabanan natin ang Diablo at kaya natin tapo. Amen? Kailangan bago natin lumaban sa mga ganyan, siguraduhin natin. Dahil baka makulad tayo doon sa Acts. Sinasabi, Panginoon Hesus, kilala ko. Si Pablo, kilala ko. Ikaw, sino ka ba? Ha? Mayroon mga manalaro mo yung kumbaga lakas ng loob na magpalayas. Na alam naman sa sarili niya, hindi
hindi siya filled ng banal na Espiritu at hindi siya nakaayon doon sa gusto ni Lord sa buhay niya. Amen? So, ingatan natin. Pag na-chat, bantay. Amen? Pangalawa, ang mga ibang Diyos o mga Elohim o mga anghel o mga hukbong spiritual na laban sa Diyos. Hindi nag-iisa ang Diablo sa paglaban sa Diyos. Marami sila. Marami pang ibang mga Elohim o mga anak ng Diyos na humiwalay at sinunod lamang ang akit ng kapalabuan at sinunod ang sariling gusto sa halip na gusto ng Diyos. Mayroong mga nagre-rebelde sa Genesis 6 at ganoon din sa Genesis 10 at sa Deuteronomy 32. Ang iba ay nakakulong at ang iba naman ay katulad ng Diablo ay nanatiling malaya at namumuksa sa mga tao at nandalaya. Tingnan natin. Yun yung pangalawa, mga kapatid, number 2, kay Noah. Sa panahon na yan, maraming higante, diba? Anong cause noon? Ano nangyari doon? Ba't may mga higante? Yung mga anak ng Diyos ay nagkatawang tao at inaasawa nila yung tao. So, titingnan natin ito dahil pagkatapos ng baha, mayroon pa rin mga higante. So, ibig sabihin, kung ano yung pagre-rebuildi bago yung baha, nangyari ulit sa sunod na pagkatapos ng baha. Basahin natin. Sabi dito. Sa Genesis 6:4, nakita ng mga anak ng Diyos na maganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga higanti ay nasa lupa ng mga araw na yun at kahit, yun yung sinasabi, at kahit pagkatapos noon. So, may mga higanti pa rin. Sila ang naging anak ng makipagdalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ay naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantok na mandirigma. So, yun yung identity nila. Pero may mga ibang denomination na nagsasabi na ito yung mga babae ay anak daw ito ni Seth. Tawag ito mabuting tao. Yun yung paniniwala nila. Tapos daw, ito naman mga sinasabing anak ng Diyos, ay ito pala mga anak ng Diyos ay mabubuting tao na anak ni Seth. Then, yung mga babae ay masasama na anak ni Cain. Kaya nagresulta daw ng nagkaroon ng higante. Pero wala silang paliwanag doon sa higante. Sabi nila, hindi naman talaga tunay na higante yun. Ano lang sila? Yung mga bato ng mandirigma, magagaling lang sila. Pero tandaan natin mga kapatid, kung kunin natin yung dalawang salita niya, yung higante at saka yung mga bato ng mandirigma, yung higante is sa Hebreo, Nephilim. Yung bato ng mandirigma, Giburin. Gibo ka rin. Giburin. So, pakinggan mo yan, yung mga explanation nila, kung alam mo yung mga Hebrew at tunay talagang salaysay sa mga salita na yan, niluloko ka. Yung magkaiba yun eh.
yung higanti at saka yung mandiriba magkaiba ng salita. Pero hindi yung totoo. Dahil yung sinasabi ng mga anak ng Diyos, yun yung mga anghel, kung tawagin natin sa bagong tipan, na nagrebelde. Bumaba sila, nagaan yung tao, tulad ng Panginoong Hesus sa Philippians, diba? Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos at natagpuan siya na katawan ng tao. Kaya nila gagawin. Kaya sabi ko kanina, hindi sila haharap sa iyo na nanlilisik ang kanilang mga mata. Paano kung madala nila? Pag makita mo pa, takbo ka na. Okay sila. Talagang magaganda kung babae, magaganda kung lalaki. Pugi-pugi, mati ni idol. Natawagin. Makipa pa yan. Diba? TDH. Tall, dark, and handsome. Okay, diba? Ganun sila. Para lang maakit, para madaya yung tao. Patuloy tayo mga kapatid. Ito yung sinalaysay din ni Judas. Na talagang akma doon sa sinabi ng una nating binasa. Sabi dito ni Judas, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya sila'y ginapos ng Diyos na di mapamati na talikala at ibinilanggo sa puso ng kadiliman o doon sa Tartaros. Hanggang sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. Ito yung sa Revelation 20. Mga kapatid. So, umakma doon sa sinabi ni Judas na itong mga anghel ay nanatili doon sa kanilang kalagayan. Iniwan nila yung pagka-anghel nila nanatili sila sa kanilang kalagayan as ng tao. So, hindi sila bumalik doon sa kanilang kalagayan. Gusto nila manatiling tao. So, anong ginawa ng Diyos? Sila'y ginapos ng Diyos na di mapapatid at tinikala at binilang mo sa puso ng kanila. Ito yung mga bagong, yung baha, yung mga Nephilim. Ito yung sinasabi din sa literature na salita ng pag-explain about that, na itong mga espiritu ng pag-union ng tao at saka anghel, ito'y talagang masama at napaka ng mga alipuris ng Diablo. Mas lalong grabe sila. So, kanina pinag-usapan natin na ikinulong ang mga anghel bago ang baha. Yun yung napunta sa Tartaros. Ikinulong din kaya yung mga pagkatapos ng baha dahil mayroon pa rin. So, i-assume natin na hindi sila natulong. Narito sila pag-alakad. O nandun sila si Kanibri, paruwa, akyat, paruwa. Ba? Umaro. So, marami sila. Marami sila, mga kapatid. Kaya kung hindi tayo mapagmatya, dahil lalo na kung sinasabi natin sa ating bunga tayo Kristiyano, pero binubuksan natin ang ating mga sarili doon sa kasamaan. Delikado tayo. Mabilis siya. Lalo na kung identify natin yung mga away natin, mas lalo silang agresibo sa atin kapag hindi tayo handa. Amen? Amen ba? Amen. Tatapusin ko na to. Ito yung balikan natin yung drawing kanina. Yung pangatlo sa Tower of Babel.
na sabi ni Yahweh, wala na yung tao, ayaw na sa akin. Kaya nagpadala siya ng mga anghel. Sige, maliban na ayaw na nila, pero i-supervise pa rin. Dahil bakit? Kailangan alagaan mo sila, ayusin sila, dahil bago pagdating ng Panginoong Hesus ay may posibilidad pa rin sa magbalik sila. Pero anong ginawa ng mga inaatasan niya? Bantay sa lakay sila. So ito yung sa 32:7-8 ng Deuteronomy. Alalahanin niyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salindahi ng mga nagdaang taon. Tanungin niyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang saysaya, na ipamahagi ng kataas sa Diyos ang ipamamanang lupain ng mga bansay kanyang hati-hatiin, mga hangganan ito'y kanyang itinakda ayon sa dami ng mga anak niya. So yun, distribute niya para mag-supervise, bantayan, alalayan ng mga tao. Hindi talaga kahit umiwas na, wala na yung tao sa Diyos dahil yung panahon ng Torre Babil, wala na kahit isa na mabuti. Pero hindi pa rin umito rin ng Diyos si Yahweh. Nandoon pa rin yung pagmamahal niya sa tao. Pinadalhan niya ng mga anak niya na bantayan at supervise sila para mahanda sila sa pagdating ng Mesiyas ay magbalik ulit sila sa Kanya. So nandoon pa rin. O nandito pa rin, bumalik pa rin. Dito sa awit dito, 1:7, sabi rito, ang Diyos namumuno ng pulong sa kalangitan at pulong ng mga Diyos. Ganito ang kapasyan. Ito yung, ang iba, ang paniniwala nito, ay, anong pulong yung mga elders doon sa Jerusalem? Yun yung interpretasyon nila. Pero dito, klaro, ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan. Wala pa namang species dati na pwede niya nasakyan na pupunta sa kalangitan, di ba? So nagpulong sila sa kalangitan. Sino ang mga pinulong niya? Yung mga nilikhang Diyos, yung mga anghel. So ganito ang kapasyan. Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama, tumigil na ang paghatol na pangit sa masama. Bigyan ninyo ng katarungan ang mahina at umila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa, ang marapat na tulungan at ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masama sila ay dapat nailigtas. Bis dapat alalayan nila, tulungan nila yung mga tao na yun na sinusupervise nila, inuudyungan pa mas lalo pa nilang pinapasama. So yun ang ginawa nila. Nagre-reveal pa rin sila sa Diyos. Yung mga nilikha ng Diyos. Kaya dito sa 5, anong sabi? Anong pagkamangmang ninyo? Wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadilimay, doon kayong nalalahan. Sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Ano yung nakita niya ko? Wala ng katarungan sa ibabaw ng daigdig. Dahil sa pinagagawa nila na dapat alalayan yung mga binabantayan nila para pagdating ng Mesiyas, magbalik loob sila. Pero hindi. Mas lalong ginagatungan ang ginagatungan ng namamahala doon. Kaya ang sabi niya, kayo'y Diyos, anak ng kataas-tasan. Yung manilikhang Diyos niya, maanghel. Ngunit tulad ng tao, lahat kayo mamamatay. So ibig sabihin, pagdating ng oras na yun, babakbakin ni Yahweh ang kanilang pagkailuhin at magtulad sila sa tao.
Kung anong danasin ng tao, ganun din ang madadanasin niya. Mangyayari yan doon sa white throne judgment. Bababagin niya yung pagkailuhin nila. At tulad na sila ng tao na mamamatay sa walang hanggan. So dito, tinutukoy ni Pablo. Dahil marami tayong kaaway, naglipahan na sila. So tinutukoy ni Pablo kung ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya at Christian. Sabi dito, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pagdigma na kaloob ng Diyos. Anong ating gamitin? Mga sandatang pagdigma. Amen? Yeah. Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng dyablo. Grabe talaga ang pakanan ng dyablo. Sapagkat hindi tayo magpaglaban sa mga tao. Hindi yung sinasabi ko, yung katabi mo, yung kasama mo sa bahay. Saan tayo magpaglaban? Sa mga pinuno, sa mga may makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawin. So yun yung kalaban natin. Kung nakikita natin yung tao, nakaaway natin, kung nakikita natin yung mga babala na sinusulat, beware of dogs, o kung ano pa, nakikita natin yung driver na ang tawag nito, yung kamuti, iiwas pa tayo. Diba? Pero dito, beware of demons. Dahil hindi natin sila nakikita. Kaya ang sabi ni Pablo, suotin natin ang sandatang pagdigma ng kaloob ng Diyos. Dito sa 30, kaya isuotin niyo ang kasuotang pagdigma mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatakbarin kayo makatayo. Kaya, ang pinaka-ano din ito mga kapatid, hindi lang tayo nag-church. Dahil maraming nag-church na anak pa rin sila ng dyan. Sorry sa ito. Maraming pumapasok sa simbahan na pagtangtingan mo, banal. Pero sa ikuturan mo, hindi sila seryoso sa Diyos. May mga sarili lang silang gusto mangyari. Kaya hindi lang tayo mag-church, hindi lang tayo nagkikristiyanuhan, hindi lang tayo sumusunod kung ano yung mga gawain natin. Kundi, maging church tayo mismo. Amen? Dahil kung tayo mismo ang iglesia, alam natin na may pumapasok na. Alam natin na mayroon ng humaharap agad. Kaya panatilihin natin magmatya, pagbantay. Amen? So dito tinutukoy pa rin. Ano yung dapat kasuotan? Sa una, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Pangalawa, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita at kapayapaan. Ang pangaral ng magandang balita, yung buhay mo na maging good example sa ibang tao. Amen?
Lagi ninyong gawin mampanangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab ng palaso ng Diyan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya kung minsan, magbasa-basa tayo ng salita ng Diyos, mag-memorize tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang minsan, ugaliin natin na sabi nga natin araw-araw talagang kinakatok siya ng verse. Kailangan natin yun. Tulad sa Panginoong Sus, nasusulat. May pananggal siya. May panlaban agad siya. Ikaw, tayo. Diba? Baka mamaya, nakapasok na tayo doon sa kanyang pandaraya sa ating wala tayong verse na may itatapon para sa kanya. Isukulo lang tayo, makakala natin okay lang. So, kailangan natin, kaya nga sabi ng imitate. Amen? Kailangan natin i-imitate kung salita ng Diyos. Araw at gabi pa yung sinasabi. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnuban niyo ng Espiritu. So, 7 ito sila. Amen? Ito yung kasuotang pagtibag ng mga iluhin. Amen? Lagi kayong maging handa, dinalik na naman ulit, at patuloy na ipanalangin ang lahat na hinirang ng Diyos. Amen? So, patuloy tayo mga kapatid. Ang pagkapili, ang mga ibang Diyos o mga iluhin o mga hukbong spiritual na nasa ipapawid sa pamamagitan ng una, pamumuhay ng handa at wasto ayon sa kasuotang ng pangdigma na kaloob ng Diyos. So, kailangan talaga. Amen? Pangalawa, manalangin sa lahat ng pagkakataon sa banal na Espiritu. So, nandun para yung dalawa. At diba, sinuot mo na yung kagamitan ng patigma, parang tayong manalangin. Kaya nga, huwag natin kalimutan yung online natin. Malapit na si Pastor mag-announce na kailangan natin face-to-face yung mga gawain niya. Dahil hindi tayo naging seryoso kapag online kung ano-ano ang ating mga ginagawa. Amen? Hindi ito pamimilit pero ito yung dapat natin gawin bilang Kristiyano. Amen? Wala pong ilalaban ng Kristiyano laban sa mga iluhin na ito kung hindi naman isa buhay ang buhay ng Kristiyano. So kung hindi tayo bumuhay Kristiyano, di kaya Kristiyano lang tayo sa salita at wala sa gawa, delikado tayo mga kapatid. Paalala, amen? Hindi kayo maamang talaga. Pangatlo, ang mga marurumi o masamang espiritu o mga demonyo. Ito yung mga bastard, mga marurumi na mga espiritu. Ito yung sinasabi ko kanina na yung onion ng tao at saka iluhin. Ay yung tao at saka iluhin. Yung mga gante na ito yung mga espiritu ito. Ito yung mga kung minsan ginagawang katatawanan lang ito sinusyo pa sa film festival, umiikot yung ulo, di ba? Umahaba yung dila, yung dila pwede itali sa buhok. Yung mga ganun. Yung mga horror, kumbaga, parang part na katatawanan, kung makikita mo sa social media, ganun. Pero seryoso, mga kapatid. Ito yung mga alipuris na talagang kung ano yung iutos, sumusunod.
matindi ito sila. Kung sa chis pa ito sila, ito yung mga phone. Talagang sila parati ang nanguna. At hindi ito nakatira sa ilalim ng cactus. Hindi ito nakatira sa ilalim ng, ano yung libo sa atin, mushroom. Nakakuha niyo? Bukod sa Diablo at sa ibang mga Diyos o Elohim, mayroon din kaaway ang Kristiyano na silang madalas nakabasa sa pangundipan. Ito yung mga marumi, masasamang espiritu o mga demonyo. Sila ay pinaniwalaan ang mga espiritu ng mga nipilim o mga higanting nakamatay sa baha ng Genesis 6. Sila ay naglipana sa daigdig habang naghihintay ng kahatulan, naghahanap ng mga katawan ng tao na matutuluyan at magagamit sa kasamaan. Tinawag silang maruruming espiritu sapagkat sila ay bunga ng pagtatali ng hindi makauring mga anghel at mga tao. So, masasama, marumi. Kapag nag-asawa ka, hindi kayo kasal, marumi yun sa harapan ng Diyos. Kapag nag-asawa kayong pareha babae, marumi yun. Mas lalo marumi yun sa Diyos. Pronounce siya sa salita ng Diyos. Kung puro kayo lalaki, marumi din yun. Amen? Amen. Kung tayo hindi sumusunod sa Diyos, marumi din tayo sa harapan ng Diyos. Mapagbantay tayo mga kapatid. Amen? Kung mayroon mang nakukonfuse dahil hinali siya sa kanyang kasarian, marumi din yun. Dapat hindi ka na-confuse. Kung babae ka, lalaki ka. Nakakuha natin? Sabi dito, sa yung mga espiritong naging panahan, yung sabi mo hindi nakatira sa cactus. Sabi dito sa Matthew 12:43-45, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, ibig sabihin galing sa loob. Lumabas na di ba? Siya ay gumagala sa malupaing tigang. Anong lupaing tigang? Yung mga taong kaya niyang pasukin. Maghanap ng mga mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa tahanan ng aking pinanggalingan. So kung saan siya lumabas, babalikan niya yun. Pagbalik niya, ay at makita itong walang laman, malinis at maayos. Ibig sabihin, hindi pa rin siya maayos sa harapan ng Diyos. Kung ano-ano pa rin ang ginagawa, so malinis pa rin niya yun. Walang laman yun. Amen? Aalis mo na siya, magsama pa ng pitong espiritong mas masama pa kaysa kanya, at papasok sila at manirahan doon, dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahi ito. So, ganun. Bakit sinasabi ito? Kapag lumayas ka, lumabas siya sa isang tao dahil people power doon, umalis siya. Umalis siya. And then, pagbalik niya ngayon, nakikita niyang ganun pa rin ang kalagayan. Walang Kristo, hindi sumusunod pa rin sa Diyos, iba pa rin yung kalagayan ng buhay niya. Hindi siya agad papasok. Babalik siya, hanap
siya, kukunin niya yung mga 7. Bakit 7? Dahil yun yung numeral na perfection. So, pagtingin niya ako, ay, bakante pa rin. So, alis mo ako. Puntahan mo sa perfecto. Isasama ko. At para masaya kami lalo. So pagpasok niya ngayon, yung tao na isa lang ang espiritu na napili sa kanya, mas lalo pa siyang sasama. Ganun ang senaryo mga kapatid. Kung liliminin natin sa ating isip, ibig sabihin, mayroon talagang espiritu parating ng diablo na nandun sa ating sumusunod parating. Gusto niyang iligaw tayo, gusto niyang i-empty niya, tatanggalin niya yung masalita, yung values natin bilang Kristiyano para pamuhay siya. Kung lilinihin natin, kung titingnan natin yung senaryo na ganyan. So, yun, talagang delikado, lalo. Kung gano'n naman pala, pastor, na dadami pa pala sila ng palayasin, huwag na ng palayasin. Bahala kayo. Di ba? Okay na naman, okay na lang kung kahit isa lang yan, kaysa dadami pa sila, huwag na ng palayasin. Nagagawa natin mga kapatid. Kaya kung ginagawa na yung mga ganyan, seryoso natin. Dahil ang demonyo, makapangyarihan sila. Titingnan natin kung anong ginagawa ng Diyan. Ayaw nyo. Sa Marcos 9:20-25, dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, na makita ng Espiritu ang Panginoong Jesus, biglang pinapangasay. Sino ang pinapangasay? Sino ang nagpapangasay? Diablo, demonyo, yung masamang espiritu. Tinatakot pa, di ba? No. Ang batay na tumba sa lupa at bumulong-gulong na bumubula ang bibig, ang tindi ng ginagawa ng demonyo. Kung pinagtatawanan lang natin ito, ginagawa pelikula, seryosohin natin ito, makapangyarihan sila. So, yun ang ginawa niya sa bata. Sabi ng sabi ng Panginoong Isus, kailan ba siya nagganyan? Tanong ni Isus ama. Simula pa po nung bata siya, tugon niya, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihagis po siya ito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Hindi siya hinahagis. Dahil sumali yung espiritu sa kanya, kusa siyang tumatalon sa apoy. Kusa siyang tumatalon sa tubig. Yun yung sinasabi na naman na gusto patayin ng espiritu. Sa ating pag-obserba, sa ating buhay mga kapatid, kuminsan mayroong mga bata na uutusan pero hindi sinusunod at kung ano-ano ang ginagawa at iba na yung ugali niya. Isasabi mo lang, marami na sinasabi niya, sumasapat sa mga isa lang nadidinig siya. Ay, yung dating tao na yan ang bait-bait niya pero ngayon nagsusulo, kausapin mo, nagagalit, ay, nadidinig niyo yan. Mga ganun. So ito, tatanong ko sa inyo. Kung may bisyo ka, dito kasi na-experience
Yung paninigarilyo. Gusto ba ng Diyos na manigarilyo ka? Hindi. Ayaw ng Diyos dahil mawawasak mo, inawasak mo yung katawan mo. Ito yung senaryo. Gusto ng Diyos na ayaw niyang mawasak ikaw. Amen? At gusto mo rin sa sarili mo na ayaw mo wasakin ang sarili mo. Pero, winawasak mo. So kung ang Diyos hindi kontrolado doon, at ikaw hindi kontrolado doon sa sarili mo, at nagagawa mo yan, sino ang nagkukontrol? O, di ba? Ganun lang simple. Mayroon kang gagawin na para sa kabutihan, pero ayaw mong magawa, pero yun ang gusto ng Diyos na gawin mo, pero hindi mo nagagawa, so may nagkukontrol sa'yo. Nandiyan po ba tayo? Amen. Amen. Subalit kung may, kaya dito sa akin na to, subalit kung may magagawa kayo, sabi na Ama, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ko, sabi ng Panginoon, ay ako, may magagawa. Oo. Ako, may magagawa. Tanong ng Panginoon Sus. Oo. O, ay ako, may magagawa. So pagdating sa 25, sabi dito, na makita ng Panginoon Sus na dumadami ng tao, ano sinabi niya? Sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. So yun yung sinasabi ko kanina, ulit, na siguraduhin natin sa ating mga sarili sa panahon na haharap tayo sa ganitong mga sitwasyon na tayo na ay fully equipped. Dahil baka tatanungin lang tayo, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, ikaw sino ba? Diba? Pero dito, inutosan ng Panginoon Jesus, pinalayas ang masamang espiritu. Ang mga demonyo, marami ang masamang espiritu ay pinalayas mula sa katawan ng tao na kung saan ito ay nananahan. Gayunpaman, kung hindi naman matututong mamuhay ng malinis, makadiyos ang tao, babalikan lamang po ito ng espiritong lumayas at magsasampa ng ibang kasama. So, malinaw na, mga kapatid. Tanong, mayroon ba mga Kristiyano maaaring palahanan ng masamang espiritu? Ay, hindi. Kristiyano na ako eh. Oo. Kristiyano na ako. Mayroon na akong in Jesus' name. Oo. Mayroon na akong Diyos. Pero kung Kristiyano ka, binubuksan mo naman yung sarili mo, gumagawa ka pa rin ng kalikutan. At sinasabi mo kay Kristiyano, pero panira ka ng Kristiyano. Amen? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede na bukapibig lang natin ng Kristiyano. Kaya sabi nga dito, kayong paman kung hindi naman matututong mamuhay ng malinis, makadiyos ang tao, babalik at babalik yung espiritu niya. Pangapat, last na to. Ang sarili naman ng Kristiyano, kalaban ba natin? Kaaway ba natin? Kaaway natin. Ito yung pinag-aalaman natin na karang linggo. Naalala nyo? Hindi kayo nakikinig. Ang
huling kaaway ng buhay ay pananampalataya ng Kristiyano ay ang kanyang laman. Ito ay kaaway sapagkat ang nais ng laman ay laging laban sa ninais ng Diyos. Unang banal na Espiritu. Galing nito ang pagpaliwanag ng Apostol Pablo. Sabi dito, magkalaban ang laman ang Espiritu. Ito yung konteksto natin, pinag-aralan ng kalanggo. Subalit sinabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyo gawin. So ito yung huli nating kalaban. Dahil hindi pa ito binabago. Hindi pa ito nababago ng Diyos. Yung ating kalaban. So nandoon pa rin dapat na pangunahan tayo mag-empower para sa ating banal na Espiritu para mataig natin ang ating laban, mga kapatid. Nakasalit nyo na namin. Ihinto ko na to. Alam kayo. Paano magagamit ang laman? Lumaban sa Espiritu at hindi mapagbigyan ang ninais ng laman. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng bawat Kristiyano ang banal ng Espiritu na ipinangako din naman ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So, alam na natin kung sino ang ating mga kaaway. Amen? So, mapagmatsa tayo. Babantayan natin ang ating buhay bilang Kristiyano. So, sino-sino ang mga kaaway ng Kristiyano sa kasalukuyang buhay? Una, basa. Pangalawa, pangatlo, pangapat, pagtatapos natin mga kapatid, maraming kaaway ang mga Kristiyano sa buhay nito. Ang mga ito ay hindi tumitigil sa lalim nilang ibubo ang bawat isa at mailayo sa Diyos at sa pananampalataya. Ito yung talagang trabaho nila. Wala sila dito. 24/7, kung mayroong tao na tatrabaho ng 24/7, mas lalo pa sila. Dubli-dubli. Sa lahat ng ito, nakamtahan na ng Panginoong Isus na tagumpay para sa atin na makapag-isa sa Kanya. Tagumpay na tayo mga kapatid sa pamamagitan ng Panginoong Isus Kristo. Tanggapin natin, lumakad po tayo. Ito yung mahalaga. Lumakad po tayo sa pagsunod at sa pagpapasakot sa Panginoong Isus. Tanggapin natin ang banal na Espiritu at lumakad tayo sa Kanyang kalooban. Ito yung parati natin naririnig lagi. Sa gayon, may pamumuhay natin ang katagumpayan ng buhay.